2025, exactly 92 days before the elections. Kasi ngayong mag-araw na ito, mag-uumpisa ang official campaign period ng national elections. Exactly 92 days. Nag-sound mo eh. Wala na. Sa akong cellphone. Pakikuan mo. Mute. Pakimute mo. Okay na? Okay. Very good. Welcome back sa atong programa, paring ko. Karong adlaw, ngayong araw po na ito, wala po akong kasamang legal expert. Wala po akong kasamang vice governor kasi may session sila sa Sangguniang Palalawigan. Ang kasama ko naman ngayon ay farming expert. Pag-uusapan natin yung minumungkahi ko na programa para maproteksyonan yung ating mga rice farmers at the same time mga rice consumers. Yung Cotabato Rice Republic. But before that, I'd like to welcome you back to our program, Paring Gob, na napapakinggan po sa 11 himpilan ng radyo sa buong South Central Mindanao. Ang ating carrier station is DXND NDBC. Doon sa Cotabato City, we're heard over DXMS NDBC, my former radio station. Sa Midsayap, 3 istasyon ng radyo. Sa Tulunan, GNN FM. Sa Matalam, Grace FM. Sa Mlang, Power Radio. Sa Arakan, DXKA. Sa Kidapawan, Ronda FM at saka Joy FM. And of course, live tayo sa Facebook, my Facebook, and the Facebook of DXND. Bago po tayo mag-umpisa, meron na ako naisip kaninang umaga kasi pag-ikot ko, paglibot-libot ko sa farm, kita ko to'y, by the way, si Ontoy Fabila. Yeah. Nathaniel Ontoy Fabila. Anong pronunciation pa ka naman? Nathanael Ontoy Fabila. Ontoy Fabila. Isang rice farmer sa Mlang and at the same time, kandidato sa pagkakonsihal to represent the farming sector. No? Tama ba? Okay. Now, kayo ng aga, Ontoy, paglibot-libot ko sa farm ko, napansin ko ang dami kong mga extra na lalaking manok. I am actually breeding right now 2 heritage breeds. Ang tawag sa isa is Plymouth Barred Rock. Ito yung manok na bulik. Malaki, magandang mangitlog. And I'm also breeding Black Australian Orpington or Black Australorp, na record holder for having the most eggs produced in 1 year. Ang record niyan is 364 eggs in 365 days. Isang inahin. Biyernes Santo lang, wala na ito. Biyernes Santo, hindi lang ito. On record yan, sa Guinness Book of World Records yan. Isang inahin lang. Ibig sabihin, yun yung record holder, no? So, can you imagine? 364 eggs in 365 days. Libre ka. Kaya isa lang siya kadlaw wala maitlog, no? So, kaya na aga, pag libot-libot ko, pag ikot-ikot ko sa farm, napansin ko, ang dami kong mga lalaki na extra kasi pag nag-breed kayo ng manok, and let me explain this, pag nag-breed kayo ng manok, kalahati ng inyong mga sisiw, lalaki. Hindi naman exactly kalahati. Pero mas lamang. Halos. Kalahati niyan babae. So kapag nag-breed ka uli, ibig sabihin, sobra-sobra yung lalaki mo kasi you only need one rooster for every 5 or 6 hens. Okay? So 1:6, 1:5 ang ratio. So madami talagang sobra. So kaninang umaga, pagkakita ko na marami akong extrang lalaki, sabi ko, ba't hindi ko i-share to sa iba? Okay. Pero, isi-share ko sa inyo, hindi, paghihirapan nyo rin ng konti. Hindi naman pwedeng libre. Mahirapan natin ng konti. Of course. Okay. Sige, paano? Ito, pakita ko muna yung manok. Sige, pakita nyo muna. Ito, maganda to eh. Mukhang ito. Pati ako, interesado ako mag-comment eh. Ito yung lalaki ng Plymouth Barred Rock. Ito ay malakas mangitlog. Ang kanyang itlog is brown eggs. At saka napaganda nitong i-cross. Yes. I-cross breed sa local natin na manok. Parawakan. Or... Etong manok na ito, plus partner niya na babae, mapapasa inyo. Mapapasa inyo kapag kayo ay nag-comment sa ating live broadcast. And number 2, dapat taga Cotabato kayo or nearby areas
Cotabato Province. Cotabato Province, no? Or nearby areas. Kasi, Oo, naabot tayo eh. hindi kasi ang problema dyan, kapag taga Luzon, paano ko papadala sa inyo? Oo, basta nearby lang. So, pasensya na. Etong pogi na ito, at sa kanyang asawa, mapapanalunan ninyo, pares, no? Pares. Next week, ang gagawin natin, lahat ng mga nagko-comment, Cotabato or nearby areas, ira-raffle namin yung pangalan nyo. Okay. So, si Joy here will list down your names and then bigyan namin ng number. And next week, i-raffle namin on air yung inyong mga pangalan. Kahit bata, ha? Ha? Basta sila magpunta dito, hindi ko papatid. Okay. Basta sila magpunta dito, sila ang kumuha ng manok nila. Okay. Hindi ako pupunta dyan sa inyo para ihatid yung manok nyo. Sambong nun. Okay? Okay. Hindi pwede sabong yan. O yan eh. Idalaga niya ang bulang na. Ilagyan Hindi palagi yung bulang. Hindi pwedeng sabong yan. Okay, so, simpleng, katuwaan lang. Okay? So, ang conditions, number 1, Cotabato. taga-Cotabato or nearby areas. Na, Walang cut-off ang edad, ha? walang cut-off. Okay. Mas bata, mas okay. Kasi I'd like to expose the young people to agriculture actually. So, mas maganda yung bata manalo. Okay. So, mag-comment kayo sa ating live broadcast and then nililistahan nyo pangalan nyo and then lalagyan namin ng number and then next week, bago tayo mag-umpisa, ira-raffle natin. Okay. You will win a pair, no? So, next week, ang mapapanalunan nyo will be a pair of the Plymouth Barred Rock. Itong bulit na to, itong pinakita ko manok na pogi at isang babae. And then the week after that, isa na namang pares. Black Australian Orpington. And ito ay ibibigay ko sa inyo, padamihin nyo, para meron din kayong breed. Okay? Okay. So, Sige. that's our program for next week. Alright. Mag-comment na kayo para makakuha kayo nung pares na ano. Okay. Now, ano yun? Wala. Wala? Nag-change lang. Nag-change pero ako niya. Sa kuha. Sa iya. Pinakita niya rin mukha niya. Konti. Walang yan. Lugi din siya. May propaganda pa. Nag-selfie ka pa. Nag-selfie ka pa si Joy. Sige lang. Anak ito nung ating OFW sa Hong Kong, si Ligaya Diaz. Okay. So anyway, Puntoy, Balikan natin. balikan natin. Okay. Cotabato. By the way, Republic. yung pagsabit yun ng comment, hindi na kailangan pang like and share, ha? Wala na. Wala na. Wala tayong ganun, ha? At saka hindi na kailangan pirma. Okay. Paano tayo? Comment lang kayo. Okay. Puntoy, I have started actually a series sa Facebook page ko. Kasi maraming nagtatanong, number 1, ano daw ba ang mga programa na nakalaan for North Cotabato. Should God bless us with the opportunity of serving people. Again, but before I continue, may isang komentaryo lang ako and I'd like to address this to the people of Banisilan. May nakita lang akong isang post kasi, no? I'm not trying to influence your votes. Pero gusto ko lang i-correct yung isang impression. Meron ko siya makita isang post na may nag-comment. Doon kami sa nakapagawa ng kalsada sa Banisilan. I'd like to remind the people of Banisilan. Yung Alamada, Banisilan Road. Project ko yan. Una mong upo, over na. Hindi. Tama. Unang upo. Panahon niya ERAP. Erap, oo. ERAP gave me, excuse me, ERAP gave me 300 million. Hindi personal sa akin. Pinadaan sa DPWH. No? To build that road. So, para sa mga taga-Banisilan, I just would like to remind you that the convenience that you are enjoying right now by passing through Alamada, going to Banisilan, instead of going through Quito, Bao, and doon sa mga mabukid na lugar, was because I implemented the project. Okay. Para lang maintindihan nyo na yung Banisilan actually, nabuksan yan because of that road. Sa panahon mo. Sa panahon ko. Okay? And then, you remember, ang Banisilan actually was one of the pilot towns ng MRDP, Yes. Mindanao Rural Development Program. So yung pinakaunang mga kalsada ng Banisilan na nakongkreto actually were part of the MRDP program. Yung Malinaw Paradise Road. Okay. Yan ay sa mga tandaan ko. Halos karamihan dyan sa mga kalsada
rural areas, no? Ay napagawa nung panahon ko. Okay? Para lang ma-correct, no? Kasi parang paniwala nyo, parang Sila na lang. sila na lang. No? Ang pinaka-major nyo na kalsada dyan, Alamada Banisilan, was as During obvious your time. because of me. Hiningi ko kay ERAP yan. Yung punto niya, 300 million. And also, kapag pinaka tayo makabalik, yung ospital na matagal nyo na pinapangarap, Yung hospital. by 2026, that will be operational. Okay? So, hanggang doon na tayo. Abangan nyo. I hope the people of Banisilan will understand this. No? I'm not trying to change your mind. If you're decided to go the other way, that's okay with me. Pero i-correct lang natin yung impression na Yes. para bang sila lang nakapagawa ng kalsada dyan. Yung main highway, Bigyan nyo rin yung iba. main highway from Alamada to Banisilan was a project that I initiated, funded by President Joseph Estrada in the amount of 300 million. At least alam na nila yan. Ngayon, alam niyo na. Okay? Okay. At least, So, mga taga-Banisilan, salamat ha. Pinpatahag ko lang para maintindihan nyo. Okay. Ontoy, ikaw rice farmer. What are the problems being faced by rice farmers right now? Not only in Lang, not only in Cotabato, in but general perspective. Basically, ang problem natin when prices go down, no, the only chance the farmers could sell the products is directly to the traders. Yan ang common practice, no? But kung bibigyan natin ng konting diin ito na matulungan, it's a way of investing facilities to make sure that the product will be managed or dried or magkaroon pa siyang value-adding chain yung product. Pero kung hindi natin gagawin yan na maging basic yan na mapatuyo, wala talaga tayong pupuntahan. And isa pa dyan is the facilities, no, na mag-take over the activity during the process, no. Kasi kung wala tayong mga truck in the local setting, walang maghahakot ng palay nila. Okay. That's the problem. ang pino-point out ko lang dire Ontoy, amone. This is sa isang bakal ng paray. Ilan ka baklan na eh? Among na. 16. Okay. Ang bukas 50 sa 60. Di na hustisya. Okay. Oo. Di na hustisya. Malinaw na sobrang Of layo. course, because kung di sa isang palay, 22. dapat 32, 34 lang ang amay na eh. Okay. Okay, so tinanggal natin. Mahina pa rin yung audio sa Facebook. Pasensya na. So, ang pinag-uusapan natin dito, kung 16 ang palay, dapat 32 lang ang bigas. Inversely, kung 60 ang bigas, dapat 30 ang palay. So, ano ang rason? I'll give you the reason why. Hindi ko minamasama yung mga negosyante. Trabaho nila yan. That's business. That's business. Pero the bigger influence actually, hindi naman yung local na mga negosyante, national na mga negosyante. Kasi sila nagde-determine ng supply ng bigas at saka presyohan ng bigas. Kasi yung mga local natin na negosyante dito, binibenta na naman sa Davao yung Tama yung excess na production natin. Naghahanap din sila ng ganang presyo. Okay, because North Cotabato alone produces 500,000 metric tons of palay every year. Okay, so kung giniling mo yan at palagay natin na 60%, 60% na of recovery, that's 300,000, and ang ating population is 1.5. Effectively, meron tayong mga 120,000 metric tons na sobra. Yes. At yun yung sinasalya sa labas. Okay? So because of that, kinokontrol nila yung presyo. And I find this unacceptable. Hindi pwedeng asta sa asta na lang ang mangunguma sa isang palay. Tapos ang mabakal sang bugas 50 hasta 60. That should not continue. Okay? So that's why I designed the Cotabato Rice Republic. Anong buot sa lingon sang Cotabato Rice Republic? Well, we will create our own supply and demand map for rice. Tama na. Initially. Okay? Buot sa lingon, From the variety, from the from quality. tanawon ta anong quality nga kuan humay, we will not just produce any kind of rice. We will produce good eating quality varieties. Yes. Okay? Para ma-market si maayo. And for the first time, makikialam ang provincial government of North Cotabato. In what way? We will establish the economic enterprise.
Okay. Economic Enterprise Office, nga amo ni ang mag-engage sa aton mga rice farmers. Initially, sa mga Irrigators Association, organized na sila because they already have the capability of milling their own rice. Yes, tama na. Pwede nga bukas ang baklunta sa Irrigators Association and then ibaligya naton sa mga bigasan ng barangay. Subong sa ginahimo karon sa Kidapawan City. Yes, Okay? So that yung ating mga Irrigators Association, mabakal man nila sa maayong presyo ang produkto sang ilang mga miyembro. And I think they're doing that. Yeah, they're already doing that. All that we need to do is to establish a program called Bigasan ng Barangay o Bigasan sa Barangay na kundiin ang mga bugas nga halin sa mga Irrigators Association or organized farmers groups. Amo na to. Amo to ang i-distribute. Parang hindi ka naman naog. Tama na. Hindi ka naman naog from the barangay bakato ka sa Banwa para bakal sang imported nga bugas nga tag 60. Kaya dito sa barangay mo, you will be able to buy freshly milled rice at 45 pesos per kilo. Correct. Okay? So, how will that protect the Cotabato rice farmer? And the farmers also. And the farmers also, no? Number one, kung pasaligan tamang umata nga 22 ang kilo, Sa farm gate price. farm gate price, clean and dry, ha? Yes. Qualified na clean and dry. No? Clean and dry. Libay na mo sa 12 gramo, 22. Lipay na. Okay. Pero we will ask also, how much will you pay us if farm gate price? Yeah, i-compute natin. Yes. I-compute natin na. Pero, let's just come up with a number The dry. first. Number first. Clean and dry. Okay. No? 22 pesos. 22. No? And then, pagkatapos, using the local millers, and by the way, may commitment na sa ako ng DA Filmec that they will establish the biggest rice processing facility in the province of North Cotabato kung madayon na yung programa ng Cotabato Rice Republic. Because they would like to see North Cotabato as the model. Actually, interesado ang DA sa konseptong inimo ko. Because din na makita, kahapon, kaistorya ko si Undersecretary Chris Morales sa National Rice Program. Siya na pala. Siya ang Dati mong tao yan tao ko. National Rice Program Director. So siling niya, Sek, kung matutuloy yung plano mo na yan, kung manalo at matutuloy yung plano mo na yan, papasok kami dyan. Kasi we would like to see to it na meron kaming model for the whole country. Na ito yung isang probinsya, nag-create ng supply and demand and marketing strategy for the rice, local rice production. We would like to have this as a model for the whole country. Because kung every rice producing province will be able to do that, then maabot natin yung rice sufficiency level na komportable tayo. Yes. Hindi para sa karon nga 70% lang ang atong rice sufficiency. 30% ang ina-import natin. Yes. Okay? Because by doing this, kung 22 ang bakal taon to isang humay isang local na farmers, and ang baligya tas ang bugas is 45, I assure you, hindi makakapasok ang imported na bugas. Yes. Tama? Tama, Okay. Or lower a little kung mga sakali man. Sa mas mababa ng konti. Pwede natin ibenta yan. Actually, totoo lang, kaya ibaligya sa kantidad ng mga 42, 43. Yes. Pero why ka naging income da? Ibig sabihin, what I would like to happen kasi is that maging sustainable yung programa. Mag-generate din po. Maging sustainable, hindi yung palagi na lang tayong nakaabuloy, palagi na lang subsidized. Yes. Kasi we cannot sustain the program kung puro subsidy ang gagawin natin. Yes. So dapat maski sinsilyo lang, maski barya-barya lang tayo. Barya-barya lang ginansya sa Economic Enterprise Office ng gobyerno, maski salapi lang kada kilo. Basta mabalik ang kapital and may operational expense ang magamit. Then that's the best option. Yes, Okay? tama na. So, my dear farmers of North Cotabato, my dear consumers, listen to this. Pagdating ng panahon na ma-implement natin yung Cotabato Rice Republic concept, na kung saan si farmer mabibigyan ng libreng bini, abono. libreng Abono. Excuse me. Abono. In fact, sabi ko kay Chris Morales kahapon, sabi ko, Chris, alam nyo naman ang problema ninyo. Dumarating yung binhi ninyo na kapag tanim yung farmer. Correct. Okay? Darating abono ninyo, gapamunga na ang humay. Yes, tapos Okay? na. Halos tapos So na. what I would like to happen is this. Kung pala rin at manalo ako bilang gobernador, I will enter into an agreement with the Department of Agriculture for the Cotabato Rice Republic Program. And hingin ko sa lang budget. Huwag na kayo mag-procure. Ako na bill na aking binhi.
Give me the money, And you will we will procure our own binhi according to what our farmers want. Choice, Farmers' choice. And then we will buy our own fertilizer in advance Yes. na naka-preposition na bago Correct. mag-start ang planting season. Precisely. Okay? And then, ang gagawin na namin, hihingin ko yung initially, kaya hindi naman matapos tayo ng rice processing complex. I-tap tayo ng mga local rice mill. Local Damo man. produce. Damo man. Sa Mitsayap, Kabakan, Mlang, Tulunan, Yes. maraming, pati Santa Catalina, moderno na. Moderno. By the way, yung rice processing complex sa Santa Catalina, I think I was the one who facilitated that. No? During Mindamo. During my Minda time. Secretary. Hindi naman ako naghihingi ng nakit, pero nakalimutan na ako imbitahin. Sige lang, di ba? Sige lang, okay lang. Pero let me remind the people of Santa Catalina, I made that request for you to have a rice processing complex. Naka-host ako sa to, nung araw na yun, nung pinrocess mo yun dito. Of course. Taka-filmek ang kausap natin dyan. Okay? So anyway, so kung matabo ni siya, ang North Cotabato, the farmers and the consumers will be insulated from the effects of the up and down prices sang humay, kag sang bugas. And at the same time, ang inputs, they will not be too much worried Of about. course. Kaya may support ka. Okay, of course. No, pati ang upland rice udlan tanan. Because munang isa ka area untoy nga wala gid ma-explore. Tama na. Kay ining PSA siling nila hindi daw mag-rice sufficient sa Pilipinas kay amo lang daw niya ang lupa nga tamnan. Amo na ang isa komentaryo ko yun. Ang pagkatamad ninyo, why ka mo gagawa sa opisina nyo para maglagaw-lagaw. Correct. Tantawan nyo ng mga packets of rice farms nga butangan mo lang sa solar irrigation, they can irrigate 20, 30 hectares. Yes, amo na importante. Yeah. And then yung mga upland areas like as karon, lahat ang mga farmers ang bini nga pwedeng tanom sa upland areas. Yes, kailangan yun. Sabay sa panuigon. Oo, Okay? kay kung wala tayo, mahatag ka mo sa bini, why not run? Wala, late na. Late na. So ang matabo karon, in North Cotabato, if we are able to establish the Rice Republic, the benefits that the farmers will get will be number one, hindi na sila pagkurbaan kung pila ang presyo because they are assured of 20 pesos per Dry. kilo clean and dry. And then part sang akon programa, pabutangan ko gid sang dryer. Detalyado tayo dyan sa mga facilities. solar sa dryer, post-harvest facilities. post-harvest facilities. And moving backwards, I have committed to the Irrigators Association, kag iban pa nga mga rice farm, pati CIS, communal irrigators, no? Nga pagbalik ko sa Kapitolyo, mag-assign gid ako sang equipment fleet. Yun, Nga waising liwan nga himuon kundi i-repair ang mga irrigation roads, Yes. ang mga kalsada padulong sa mga rice farms, Importante yun. pati long arm backhoe nga maglimpyo sa mga kanal, Mag-dredge na yung kanal na doon. kag magbutang sang lapad na dryer nga may covered nga UV plastic Yes. para maskin ka ulan hindi ka mabupunpon. Pili ka mo pwede mechanical dryer tong kay Jeremiah Hover. Wapo to nga mechanical dryer. Mga 10 to 12 tons yun eh. Oh. So kung may napulo ta sina sa isa ka area, ara nanda dalon mo lang mo. And then butangan ta sang hauling truck ang dryer Yes, facility. yun ang importante doon kasi kailangan natin. Okay? So para nga halimbawa ikaw si Untoy magpa-harvest ka. Dry ko Request ka lang, dry mo. Request ka lang pakihapot tong akong Yes, para ito. Bayad ka sa hauling. Bayad ka sa tracking. Pero ara ang tracking services. Yes. Okay? So, moderno, we start with soil analysis. We start with good varieties. We start with seeds available before the planting season. Importante yun. We start with fertilizer already pre-positioned before the planting Yes. season. We repair the roads, we repair the irrigation canals. We set up dryers, UV plastic at saka mechanical. And then, yung ating local processing, initially gamiton taning atong mga modernong rice mills. RPC3. Kay Lumbayan da, kay damo na eh. Damo sila eh. Bayad tolling lang tayo. Oo. And then we establish the local rice market, which is the bigasan sa barangay. Bigasan ng barangay, Okay. bigasan ng probinsya. Bigasan ng probinsya. And then, kung may excess pa, pwede ko istoryaho ng mga mayor sang Cebu, for example, Yes, sang Quezon City o sang Makati. Pwede kayo mag-umpisa dyan ng bigasan ng bayan sa inyong Yes, and then magbigay kayo ng card sa mga indigent families. May discounted sila pag Yes. dyan bumili. Di ba? So it's just a matter of mindset. and of course, may lang ang common sense. Okay? Oo. So, as a farmer, ano ang tanaw mo sa programa ngayon? Well,
ito na sa una pa na kung hindi na pang pang isip-isip na nga maabot na ning panahon because there are agencies sa una hindi sila pwede mag-handle sini. And it should be medyo localized ang pagtanaw kung isang implementation because if it's a national level, mabuhay mag-abot ang tanan nga mga implementation or implements. Pero if it's done locally or the provincial or congressional areas, mas madasig na kay si area mo. Ang siguro ang isa lang ka-advantage ko diri untoy no, my dear people of North Cotabato. Kay balo ka mo nga hindi ko negosyante. Oh, I don't do business. Tama na. Gapanguma ko pero kay ko negosyo. Pangatag ka lang. Muna pirmi lugi. Pirmi pordoy at the end of the year, pirmi pordoy. No. So ang matabo diri ini nga programa din conceptualize ko is the first program that we will implement under the master plan for economic development of North Cotabato. Kay kung ma-stabilize nato ng atong Cotabato rice industry, nga ang mga rice farmers masadya, kay gwapong kasada nila, limpyo ang kanal nila, na soil analysis ang lupa nila, ang binhi, ara before the planting season, ang abono naka-preposition, ang presyo sigurado, may drying facilities, may truck ka maghakot, may milling. Tigang ngisi-ngisi na sila. Of course. Qualifiyon sila. So, amo ni ang ginatawag ko nga Cotabato Rice Republic untoy. Kay maskin halimbawa magbagsak ang presyo dito sa piyak na probinsya, walay pakialam ang North Cotabato because di sa aton naka-digitalize ang listahan sa atong mga farmers balaan ta kun di ang iya lupa pila ang expected nga harvest. So hindi ka mo pwede mag-deliver din sang bugas nga halin sa banay-banay or whatever no. Because ang palay nga galingon namon halin ka sa among farmer. Okay? So I hope people will understand this no. Nga ang attempt ko pagbalik sa probinsya actually is not an attempt to ikaw pa rin regain power. Actually, to lang prangkang istorya. Kung pamangkuton niya ako, kung naga-enjoy kita ko sa idea nga magbalik ako sa gobyerno. No, actually, I want to rest. But pero kung namuni ang panggobyerno nga bago ka mahatagan sa ayuda, ma-like and share ka na sa Facebook. Bago ka makadawat sa ayuda, kinahanglan supporter ka na nila. Teka pa ito. Papait. Kag wala sing walang freedom ta magpili isang gusto ta. Of course, kag hindi ko maintindihan ang kahadlok sa mga kapitan. Yes. Ang kahadlok sa mga mayon, hadlok sila. Sa panahon mo duway man sinadlok nga kapitan si mo. Mga isang kapitan mo. Okay. So mga pinalangga kung taga North Cotabato, I hope that today we were able to explain one of the major reforms that we will do in North Cotabato, that is the Cotabato Rice Republic, which will make our rice affordable to our consumers and at the same time protect our farmers from the manipulative market that has marked the rice industry for so long. Sa ngalan sa aton mga kaupod, Ontoy Fabila, ang aton rice farmer, palisensya ka na. Mayong to sa aton nga 37 barangay da, sa Banuasam lang. By the way, karon ang umpisa sang aton campaign period sang senatorial. So mangayo lang ko sang suportan ninyo. I'm just endorsing 6 senatorial candidates, and I have my reasons for doing it. Of course, si Rodante Marcoleta, okay, tandaan ko. Si Bato Del Rosa, si Bongo, si Ping Lacson, okay, si Tito Soto nga presidente namon sa partido, okay, kag si Manny Pacquiao. Okay. Ako na naanom lang akon. Kung dugang kanyo, okay na. Okay. Kung hindi hindi ka man gustuhan sa inyo sa ila, okay man gapon ako. Okay. Okay? Sige. Salamat sa inyong tanan sa ngalan ni Ontoy Fabila, ni Jojoy anong apelyido mo? Anong apelyido mo? Sarino, sir. Sarino. Kang ni Bong Pinyol, no? Ako si paring ko, Manny Pinyol. May pag-asa ang Cotabato. Asenso Cotabato. May God bless us all. Dali lang. Dali lang. Masyado sa manok. Dali lang. Ano. Shit, nawala ang signal.